Ang ikalimang wika, ako'y nauuhaw. Ang ikalimang wika ng ating Panginoon ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito po ay babahagi sa atin ng ating kapatid na si Sister Cleofe Hontonares. Ikalimang wika. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang espongha. Ikinabit iyon sa tangkay ng isopo at inilapit sa kanyang bibig. Ako'y nauuhaw. Mga salitang kahit naghihirap ay namutawi sa bibig ng Panginoong Hesus habang nakabayubay sa krus. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Cleofe Hontonares, Ate Neng kung ako'y tawagin ng lahat. Nakatira sa Anak Pawis, isang katikista at kasapi rin ng Lector-Commentator Ministry ng ating parokya. Ako, ano nga ba ang aking pagkauhaw? Habang binabalikan ko ang mga pangyayari at karanasan sa aking buhay, napagtanto ko ang napakarami kong pagkauhaw. Ako po ay nagmula sa probinsya ng Iloilo. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Masasabi kong masaya ang karanasan ng aking kamusmusan, kahit mahirap at salat ang aming buhay. Ang tatay dahil sa kahirapan, lumuwas dito sa Manila upang makipagsapalaran. Natanggap siyang forklift operator sa isang pabrika ng karton sa Barangay Ugong, Pasig. Iyon ang ipinantustos niya sa amin. 7 taong gulang ako nang tumapak dito sa Manila. Sa Pasig ako nag-aral ng elementarya at sa Arellano University Pasig naman ako nag-aral ng first year hanggang second year high school. Matagal kaming nangupahan sa Pasig, kaya ako ay masasabi ko sa aking sarili, laking batang Pasig. Bagamat namulat sa kahirapan, masasabi ko namang masaya at kontento ang aming pamilya. Natatandaan ko, tuwing araw ng linggo, sinisimba kami ng tatay at nanay sa Antipolo. Pagkatapos ng simba, ipapasyal nila kami sa Manila Zoo, Nayong Pilipino at Luneta. Iyon ang itinanim sa akin ng tatay, ang huwag kalimutang magsimba ng linggo. Taong 1978, buwan ng Agosto noon, nagkaroon ng trahedya sa aming pamilya. Ang pinakapanganay naming kuya na 13 years old ay nalunod sa ilog ng Pinagbuhatan, Pasig. Marunong namang lumangoy ang kuya ko, pero ayon sa kwento ng mga kaibigan, may nalulunod silang isang kasama. Sinikap ng kuya na sagipin ito, ngunit siya ang hindi pinalad. Sabi pa ng mga taga roon, talagang taon-taon
may kinukuha sa ilog na iyon. Ang kaibigang pinagsikapang sagipin ng kuya ay nabuhay. Nakita kong lubos ang sakit na naramdaman ng aming pamilya, lalo na ang tatay at nanay. Pero kailangang magpatuloy ang buhay. Nang sumunod na taon, nabigyan ng pagkakataon kami na mapatira sa kabundukan ng Antipolo, sa pamamagitan rin ng kaibigan ng tatay. 2 oras ang lalakarin simula sa Kogyo bago marating ang lugar na kung saan binigyan kami ng babahayan at tataniman. Nang kami ay mapatira sa lugar na iyon ng kabundukan, malayo man ito sa kapatagan at napakasimple ng buhay, na ipakita at naipadama naman sa amin ng Diyos ang kanyang pagmamahal dahil sa napakagandang mga nilikha niya. Malalaking puno, malinis at sariwang hangin, malinis na ilog, iba't ibang huni ng ibon na musika sa pandinig, mga sariwang gulay at prutas, pati na ang tubig na bukal mula sa bundok. Walang ilaw doon, kaya sa gabi ang pinakailaw ay buwan at mga bituin. Dagdagan pa ng mga alitaptap sa mga puno. Wow! Kahanga-hangang kalikasan. Lahat ng iyon ay pinaranas sa akin ng Diyos, ang kanyang pagmamahal. Nang binalikan ko ang karanasang iyon, nasabi ko sa sarili, napakapalad ko. Nauuhaw ako. Sa napakalayo ng aming lugar na iyon, ito ang aking naramdaman, sapagkat gano'n na lamang ang aking pagkasabik at pagsusumikap na makapagsimba ng araw ng linggo. Kahit 2 oras na lakad bago marating ang seminary ng San Antonio de Padua Parish, Inarawan, ay hindi ko ininda. Ramdam ko ang excitement. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun pala ang pakiramdam. Nauuhaw ang puso ko sa misa. Nang mag-third year high school ako, pinag-aral ako ng tita ko sa Iloilo para may makasama ang kapatid ko at lola na matanda na. Doon na rin ako nagtapos ng high school. Sa simbahan naman kung saan ako ay bininyagan, doon na rin ako pinakumpilan ng tita ko at the age of 15 sa Santa Monica Parish. Pagkatapos ng ako ay kinumpilan, kumikilos na ang banal na espiritu. Naramdaman ko sa puso ko ang unti-unting pagnanais na makapag-serve sa simbahan. Natatandaan ko one time na nagsimba ako ng anticipated mass sa aming parokya. Nagkaroon ng munting hiling ang puso ko. Gusto kong mag-serve tulad nila, ang magbasa sa misa. Bakit kaya iyon ang naramdaman ko? Dahil na-inspired ako sa kanila. Ito ang mga munting hiling ng puso ko na hindi ko akalain na sa 3 oras at panahon ay ipagkakaloob ito sa akin ng Diyos. Ang tita ko ay isa rin pala na volunteer catechist ng parokyang iyon. Sa bahay nila tuwing Sabado at Linggo, pumupunta ang mga bata. Sama-samang nag-aaral, kumakanta ng mga action songs, at pagkatapos ng kanilang pag-aaral, may meriendang masarap, lugaw at ginataang bilo-bilo. Sa sarili ko, masaya akong pinapanood sila. Grabe, hindi ko alam na sa mga nangyayari, ipinapakita na pala sa akin na ito rin ang gagampanan ko sa takdang panahon. After ng high school, bumalik na kami ng kapatid ko dito sa Manila. Akala ko makakapag-aral ako ng college, pero hindi pala. Pangarap ko pa namang maging midwife. Sayang, pero okay lang. Naiintindihan ko naman dahil sa kahirapan namin.
Namasukan na lang akong tagapagbantay ng bata para makatulong sa kanila. Ako'y nauuhaw, pagkauhaw na makapag-aral. Wala na rin kami sa kabundukan ng Antipolo, nabili na ang lupang iyon upang gawing golf course. Nalipat naman kami ng Bagong Ilog, Pasig. Ang parokyang kinasasakupan ay Santa Rosa de Lima Parish. Tanda ko, naghahanap ako ng ministry at organisasyon na pwede kong salihan sa parokyang ito. Sabi ko nga, may mag-invite lang sa akin kahit anong ministry, sasamahan ko. Pero, bigo ang puso ko. Taong 1987, sinikap ng tatay at nanay na makakuha ng lupa dito sa floodway, lugar ng Anak Pawis. Remote area noon ang lugar na ito. Walang tubig, walang kuryente, matataas ang mga talahib. Pero natuwa ako kasi sa wakas, magkakaroon na rin kami ng sariling bahay na matatawag naming amin. Pagkauhaw sa sariling bahay. Salamat po, Panginoon. December 1988, kahit hindi pa tapos ang aming munting bahay, lumipat na kami dito sa floodway na kinasasakupan ng Our Lady of Light Parish. Dito pala sa floodway, magsisimula ang aking vocation journey. Una akong tinawag na maging El Shaddai Choir ng aming kapilya. 1993, ginamit na instrumento ang Nanay Lourdes Natanghel, isa sa mga pioneer ng aming kapilya. Ako ay na-invite niya na maging summer volunteer catechist para magturo ng Flores de Mayo sa aming kapilya. Hindi ko alam ang gagawin, pero naroon ang pagtugon. 3 kaming tinawag. Sa biyaya ng Diyos, ako na lang ang natitira ngayon. Ito rin ang taon na may nagsimulang mag-apostolate na CICM seminarian sa community ng Floodway, sa PFCI, Kabisig, San Francisco at Anak Pawis. Sa grasya at biyaya ng Diyos, malaking karangalan sa community ng Anak Pawis na 4 sa mga CICM seminarian na na-assign sa amin ay naging pari. Salamat din dahil naging instrumento at napakalaking tulong nila sa pagsisimula ng aming kapilya. Ang pangangailangan at pagkauhaw namin sa community ay kanilang tinugunan. Tinuruan kami sa choir, Black Rosary at house-to-house visitation. Napakasarap sa pakiramdam na isa ako sa nakasama nila sa kanilang journey ng kanilang paghubog bilang mga CICM missionary priest. Ako naman ay nagpatuloy ng Diocesan Catechetical Formation sa pamumuno ng aking mentor at head catechist na si Ate Mila Laksa. Taong 1995, may malaking event na naganap dito sa Pilipinas. Ito ay ang 10th World Youth Day. Ito ang karanasang hindi ko makakalimutan sa vocation journey ko na nagbigay ng napakalaking inspirasyon. Grabe ang sorpresa ng Diyos. Hindi ko akalain na mabibigyan ako ng pagkakataon. Isa ako sa mga delegates ng parokya ng Our Lady of Light na pinalad na makadalo sa Luneta. Very memorable ang karanasang iyon sa akin. Doon ko super na naramdaman ang presensya ng Diyos. Nakita ko pa ng personal ang late Pope John Paul II na ngayon ay isa na sa mga santo ng ating simbahan. Humigit kumulang 4 hanggang 5 milyong kabataan ang dumalo at iyon ang pinakamalaking audience ng Papa sa kasaysayan ng World Youth Day.
Sa mensahe ng Santo Papa sa aming lahat ng mga kabataan na naroon sa Luneta, isa ako sa milyon-milyong na taniman ng salita niya. Huwag kayong matakot. Go and tell the world of His love. Sa inspirasyong iyon, ako ay nagtuloy-tuloy sa aking pagiging volunteer catechist. Happy and super enjoy ang pagtuturo sa mga bata at sa mga may gulang. Yung saya na hindi ko ma-describe sa kaibuturan ng puso ko, na-develop pati ang aking self-confidence. Ang likas ko na mahiyain noon ay inalis ng Diyos. Sumali din ako ng Lector Commentators Ministry. Marami ako natutunan sa ministering ito dahil sa mga pagdalo sa mga seminars. Natupad ang aking munting hiling noon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-serve sa banal na misa. Napunuan mo ang aking pagkauhaw. 1999, bumukas ang pribilehiyo sa akin. Nag-offer ng scholarship ang Cainta Catholic College para sa mga katikistang walang kakayahan pero gustong mag-aral ng religious education. Sa 4 na katikistang napili, isa ako sa mapalad. Sinuportahan din kami ng aming pura noon na si Monsignor Henry Micharito. Masaya ang naging college days namin. Tuwang-tuwa ang aming mga college professors at nabansagan pa kaming mga AB normal dahil sa mga edad naming late na nag-aral. Sa awa at biyaya ng Diyos, nakatapos kami taong 2003. Lubos sana ang kasiyahan ko kung nasaksihan din ng tatay ang pagtatapos ko sa college. Subalit 2002 pa lang, namatay na siya dahil sa sakit. Sa 4 kaming magkakapatid, ako lang ang pinalad na makatapos ng college. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa suporta ng aking pamilya, sa mga taong simbahan na tumulong. Hindi ko akalain na ang pagkauhaw ko na makapag-aral at makapagtapos ay ipinagkaloob. Taong 2007, bumukas ulit ang isang opportunity sa akin, ang makapasok at makapagtrabaho sa Cainta Catholic College Registrar's Office. Nabigyan din ako ng pagkakataon na makapagsulat in 3 years sa canonical book ng parokya, na ngayon ay National Shrine and Parish of Our Lady of Light. Salamat po, Panginoon, sa mga talentong natutuklasan ko sa aking sarili. Taong 2012, lumabas ang good news mula sa diocese para sa mga taga-floodway. Magkakaroon na ito ng parokya. Naroon ang lungkot dahil may iiwanang mga kaibigan na ilang taon ding nakasama sa hirap, sa ginhawa, sa lungkot at saya. Pero nangibabaw sa aking puso ang sobrang kaligayahan. Salamat, Panginoon, alam mo ang pagkauhaw naming mga taga-floodway. Lumipas pa ang mga taon ng aking journey. Patuloy pa rin ang pagtawag ng Diyos. Sa inspirasyon at grasya niya, patuloy din ang pagtugon ko. Ang hiling ko lang sa patuloy na paglilingkod, protection, good health, and guidance para sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa nanay na bedridden na. Hiling ko pa rin ang good health para sa kanya at bigyan pa ng ilang taon para makasama namin. Ngayon, 55 years old na ako at masasabi kong kalahati na ng edad ko ang pag-aalay ko ng sarili sa ubasan ng Panginoon. Pero hindi pa iyon sapat kumpara sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob niya. Maraming mga naging kaibigan,
at mga nakasama at kalakbay sa misyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon, mga bata, kabataan na tinuturuan at mga magulang. Higit sa lahat, pasasalamat ko sa Diyos, lalo na sa parokyang ito na ipinagkaloob niya sa atin dito sa Floodway. At masasabi kong proud ako na maging kabilang sa community ng St. Francis of Assisi Parish. Ang mga pagkauhaw ng aking puso noon ay tinugunan sa takdang panahon ng Panginoon. Ayon sa nasusulat sa Ebanghelyo ni San Juan, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Ang mga sumasampalataya sa akin mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa patuloy na pagtugon ko ng oo, bagamat bumabagsak at minsan ay nagiging mahina, magpapatuloy pa rin ako sapagkat pinanghahawakan ko ang kanyang pangako. Ikaw, ano ang mga pagkauhaw mo sa buhay? Hinahayaan mo bang kumilos at tugunin ni Kristo ang pagkauhaw na ito? Sana maging instrumento ka rin upang mapawi ang pagkauhaw ng Panginoong Jesus. Amen. Magsiluhod po. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyaw para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi sa aming mga kasalanan, at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mithiin ay muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa naming paglingkuran ang aming mga kapatid. Mamalas nawa namin ang iyong larawan sa aming tinutulungang mga walang swerte at kapuspalad ng mga kapatid. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo doon sa mga maghahandog ng kanilang kamay sa sinumang nangangailangan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po. Minamahal na mga kapatid, ihayag natin ang ating pagkauhaw kay Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang pagkalooban mo kami ng mayamang ani ng mga kabataang may maalab na pagnanasang magkalat ng iyong magandang balita bilang pari at madre, maging instrumento nawa sila upang magkaroon ng tiyak na mga manggagawa sa iyong ubasan. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang aming mga puso at diwa ay manatiling bukas upang pakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. Upang ang aming mga puso ay manatiling nag-aalab sa pagmamahal sa iyo, sa pamamagitan ng malimit na pakikinabang,
isinasamo namin sa iyo, Panginoon, Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. upang kami ay magkaroon ng mainit na pagnanasang sumali sa mga gawain ng simbahan bilang tunay na alagad ni Kristo, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. O makapangyarihang Diyos, dinggin at ipagkaloob mo ang aming mga pangangailangan. Tulutan mo na sa pamamagitan ng mga panalangin ito, ay makabahagi kami sa pagkauhaw ni Kristo sa kaligtasan ng tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Thank you.